Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ng Galiban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng due process and right to bail. So, binigyan ng pagkakataon ng Muntinlupa RTC o yung lower court sa Muntinlupa RTC si former Senator Leila de Lima na makapag-post ng bill para sa kanyang temporary liberty o release at ilan pa nitong kasamahan na kasong kinasasangkutan nitong droga. So, yun. At last na napagbigyan din yung kahilingan ni Senator de Lima na siya ay magkaroon na makapag-post ng bail o magkaroon siya ng temporary liberty doon sa isa pa niyang kaso na kinaharap. Parang 3 kaso yata yun, yung dalawa pelto. Itong isa doon siya nakapag-bail na lilitisin pa siya dito sa isang kaso niya na kung saan siya nakapag-bail. So nakwit nga ang ating dating senador sa ilan nitong kaso hinggil sa droga at saka siya ay pinayagan na makabil sa iba pa niyang kaso. Itong natitira niya pang kaso, binigyan na siya ng pagkakataon na makabil for almost 6 years yata, 6 to 7 years na siya ay nakakulong. So kawawa at kawawa ang ating Senator de Lima doon sa kanyang sinapit na ito na siya ay nakasuhan ng siya ay napagbintangan hinggil doon sa droga na kung saan ay nakwit naman siya. So ngayon dito sa isa ay siya ay nililitis pa at sa ngayon ay on bail pa siya. On bail lamang siya. So, nagbubunyi ang CHR sa pag-release na ito kay Senator de Lima na dati rin chairperson ng CHR. So, si Senator Leila de Lima ay dating chairperson ng CHR 2008 yata yun to 2010. And then noong 2010, naging senador siya nung tumakbo siyang senador hanggang ilang taon lang tapos siya ay kaya naging ano pala siya after nung 2010 naging ano siya, naging DOJ siya 2010 hanggang 2016 yata yon. Tapos yan na nga, nagkumandidatong senador siya. Pagdating ng 2017 na-aresto siya dahil siya ay pinakasuhan ni Pangulong Duterte na involved in drugs. So yun. So, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion ay sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pandao. At sa isyong ito ng pagbibigay pagkakataon na makapag-bail si former Senator Leila de Lima at 4 pa nitong kasamaan ay naway ang Fair Justice ay umiral dito sa kanyang temporary release at bailments. Matagal din na panahon siyang nakulong at nagpetisyon ng bail at ngayon lamang siya napagbigyan ng ating mababang hukuman na makapag-bail. So yun. So sana umiral na patuloy yung Fair Justice sa pagkakataong ito na siya ay nabigyan ng bail at sana makakuit din siya doon sa kanyang kaso nito. Kung umiral yung True Justice na kung talagang siya ay walang kasalanan ay dapat siya ay makakuit na maaga. At kung may kasalanan naman siya yun, so panagutan niya ngayon. Sana ay umiral yung patas ng hustisya at walang hindi siya managot sa hindi naman niya ginagawang krimen. So napakasakit at napakasaklap na nangyari sa kanya na isang DOJ ba naman. Paano na yung maliliit na tao na halimbawa sila ay ma-set up o sila yung i-involve ng ating pamahalaan. Halimbawa merong abuso sa pamahalaan, ganun. So kaya problema malaki. Dahil nga dun sa nangyari, acquitted siya dun sa dalawa. So ibig sabihin na trump up siya dun sa dalawa. So yun ang kanyang problem. Yun siya ay napanghinalaan dun sa dalawang kaso
eh, ini-insist niya na yun ay parang set up. So mukhang nagmumukhang set up nga yata dahil nga sa ano siya na-quit. So siguro nagkamali lang yung gobyerno roon dahil sa ebidensya na nilalabas, kaya siya nakasuhan na dahil drugs yan, so no bail. O yun, yung kaso na yun. So buti na naquit siya doon sa dalawa na yun. Dahil napatunayan na talagang mali yung prosecution, siguro yung yung inihain na demanda sa kanya at mga ebidensya. So ngayon, itong pangalawa, itong pang last, so sana ganun din na sana yun ay pawang nagkamali rin ng gobyerno o si Pangulo Duterte na siya involved talaga sa drugs. So yung kanya lang nakakalap na ebidensya, sana mali yung kanyang nakalap para madin si Senator Yara. Napakasaklap yung nangyari sa kanya na siya ay nakulong doon sa proseso na yon. So we pray Philippine justice continue to give fair justice to all and the right to bailment and speedy trial. Will fairly give to all accused who are entitled to it. We hope our Court of Justice from lower court to Supreme Court will always stand for fair justice and no corruption and inequality will occur. So yun, sana ay patuloy na magkaroon ng fair justice sa ating bansa at walang maagrabyado ng makasuhan sa maling pagkalap ng ebidensya at ng pagsasampa ng kaso. Yan ang mabigat diyan na yung mga tao ay nai-involve sa isang case na mayroong mga ebidensya na mali. Lalo sana hindi set up. Lalo na kung nasa set up ng mas malakas ng implement. So yun ang problema doon. At para yung isang tao ay mapakasuhan. Kaya lalo na kung halimbawa isang pangkaraniwang tao, naku, malaking problema yan kapag ganun ang nangyari sa'yo. Pag nahahinan ka ng ebidensya na mali or na-set up ka, baka magbulok ka na dun sa loob. Sana umiiral talaga yung fair justice kagaya niyan. Kapag talagang mali yung na proseso ng ebidensya para masampahan ka ron, mabubusisi ng gobyerno para mapawalan sana ka. Kaya lang yung binununo mong panahon, malaking bagay para masira na yung buhay mo. Dahil siyempre si Senator Laila de Lima, senador siya di ba? So doon sa karir niya na 6 na taon, nako, di ba? Napaka sirang-sira yung buhay niya ron. At kahihiyan ay naabot niya. So ngayon ay at siyempre yung iba duda pa siyempre kung gano'n, di ba? Kaya napakahirap kung ikaw ay makakasuhan ng ganyan kasi hindi lahat ng tao ay maniniwala kung may walang kasalanan, lalo na ikaw ay ganun yung naging pagtingin sa ng gobyerno. Kaya kahit na siguro mapatunayan mo sa lahat na ikaw ay walang kasalanan, hindi mo wala yung mga taong duda, di ba? Ganun, ganyan. Pero sana ay makwit nga siya at mapatunayan niya na talaga wala siyang pagkakasala at hindi talaga siya involved. So dalangin natin ang fair justice na umiral at ang Panginoon Diyos ay gumabay dyan sa kanyang kaso na yan, na siya ay makuwit kung talaga siya ay walang ginagawa pagkakasala at magtuloy-tuloy na dahil matandaan na rin siya. So kaya napakahirap po siya ay bumuhay pa sa loob. So, sana siya ay tuloy-tuloy na makalaya at siya ay kung maaaring makapaglingkod pa siya o ano bang maaaring magawa pa niya para siya ay makapamuhay ng maayos. Kung ano man yung kanyang maaaring gawin, so sana gabayin siya ng Diyos sa mabuting hakbangin. Ngayon ay inequality, injustice in the Philippines is not new. It is very old headache in our judiciary or justice system in this democracy. So hindi na bago yung inequality sa hustisya sa bansang ito. Kapag ikaw yung may hawak ng pamahalaan, kaya mong mapakasuhan kahit sino. At or yung pwede makapanet up. O halimbawa kahit siguro kahit na medyo bara-bara yung ebidensya, makakasuhan ka kung malakas yung nagsasampa ng kaso sa iyo. Kaya siguro ganoon. Yun ang mabigat doon dito sa atin. Kaya kailangan dapat talagang magkaroon ng fair na mabusisi yung mga halimbawa isa na nakalap ng halimbawa pulis o
nasa enforcement bago isampa yung kaso sa korte o nakaharap ng prosecution bago ka makasuhan. So fair. Kasi halimbawa ikaw ay na-set up, problema malaki yun. Kung malaki, syempre yung pulis ay pulis siya. Kung may masampahan, malaking problema yon. So lalo na kung may impluwensya pa yung kakaso sa'yo. So problema malaki. Talagang kahit bara-bara yung kaso mo, maaaring makasuhan ka sa korte. Kaya yung korte, tingnan nila mabuti, himayin nila mabuti yung ebidensya. At walang palakasan kasi kung bara-bara yung ebidensya na sa tingin mo ay sa tingin ng ating judge ay pwedeng litigation, sana mahimay na talagang weak yung o hindi siya talaga involved. Doon pa lamang sa pinipresent na mga evidence, di ba? Nasala yun hanggang sa kasi kung malilimi yung 6 years mong nalimi, napagtanto nung court ay walang kasalanan to, mali yung ebidensya, di ba? Katagal na sira na yung buhay mo 6 na taon, di ba? Kaya dapat sana maging malimi yung ating prosecution, yung ating court to investigate doon sa sinasampang kaso doon sa mga inihain ng mga ebidensya kung paano, kung ito dapat decision or not, or i-dismiss agad para fair agad na walang mag-suffer na tao na malilitis ka na ikaw naman ay walang kasalanan. And that is kaya nga medyo process para patunayan kung may kasalanan o wala, di ba? Kaya nga pwede kang makasuhan lalo rin unbailable with the evidences kahit naman hindi ka naman talaga involved. So yun ang mabigat doon dahil sa doon nasisira yung buhay ng tao, lalo na matagal yung litis, di ba? Kaya lang ganyan, matagal wala pa ng kasalanan. So yun ang mabigat doon. Kaya sana yung ating pamalaan, maraming ganyan na matagal na panahon na yung iba maaaring acquitted, maaaring wala naman talagang kasalanan. Dapat sana masala agad para ma-dismiss agad in the first place yung mga talagang kung titingnan nila sa evidence walang kasalanan, or else kung naisampa with that evidences ay malimi nilang mabuti at madali yung yung paglilitis para matuklasan agad nila na ito ay na hindi siya talaga siya involved ako, right? Mga ganun bagay sana maging magaling ang ating court. Lalo maging din yung ating pulis at maging fair. Doon pa lamang sa pulis na yung kanilang isasampang kaso, kinakalat na ebidensya, dapat yun talaga ay makatotohanan at walang abusuhan, diba? Yun. So muli, ang kaliwanagan ni Banda ng Santa Maria ay magliwanag sa lahat sa mundo at ating bansa mo na pamahalaan at mga Pilipino. At tanimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at makapamuhay tayo ng mabuti at magaan at maunlad. So yun. Muli, maganda po sa inyo lahat at sana yung nakapagsabaw sa naman ang critics, promotion, konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Maganda po sa inyo lahat at God bless you all.